Hallelujah. Praise the Lord. Did you feel the momentum? Woo! Isang malakas na palakpak para sa Panginoon. Lord, salamat po Panginoon sa presensya mo. Napaka-relaxing, Father God, kapag kayo ang amin pong kasama. Thank you, Lord, for the Holy Spirit. Salamat, Panginoon. Hindi mo kami binibigo, O Diyos. No, many times, we failed you. But thank God, salamat aming dakilang Diyos. Sa mga panahon na kami po ay sama-sama, kinakatagpo mo po kami, bawat isa sa amin. Sa mga panahon na kami po ay nag-iisa, nariyan ka. Lord, salamat sa mga testimonies of your faithfulness. Thank you, Lord. Hindi mo po pinapabayaan ang aking mga kapatid, Father God, despite of the heavy loads, Father God, sa kanila pong mga trabaho, may mga pinagdadaan ng pisikal, problema, spiritual, Panginoon, nariyan ka. O Diyos, salamat po na sa oras na ito, amin pong ina-acknowledge that apart from you, hindi namin maiintindihan yung mga salita. Apart from you, Panginoon, hindi namin mararanasan, O Diyos, ang mga pagpapalang spiritual na hatid ng inyong mga salita. And we are praying now, Father God, in the name of the Lord Jesus Christ, sa amin pong pakikinig. Patuloy kang manguna, mangusap, patuloy, Panginoon, na basagin mo ang aming pong mga puso. Help us to be teachable, Father God, through the help of the Holy Spirit. Salamat po. Tago niyong yung lingkod at ang presensya mo maranasan ng bawat isa. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Sige po, palapakan natin si Lord. So, welcome sa ating mga kapatid, matagal nating hindi nakasama, and excited tayo sa mga susunod na kabanata ng kanilang paglilingkod, susunod na kabanata ng kanilang ng kanilang mga buhay bilang mga OFWs. Few weeks ago, we have this very wonderful opportunity na nakita po namin kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. And many of you, not knowing, na may mga kapatid tayo ditong nag-aral, nag-stop. I know, naramdaman ko yung bigat sa kanilang mga buhay na pansamantala ay hindi makaka-attend sa church. Pero kaninang pagpasok ko dito ay yan, okay. Kita ko yung yung excitement, no? Nakita ko yung power. Okay, nakita ko yung yung galaw ng Panginoon sa kanilang mga buhay. At mas lalong ang gumapo sila eh. Alam niyo, pag tama yung puso, kahit nasaan ka, may paglago. Pag yung puso natin nakasentro sa ating Panginoong Hesus, kahit nasaan ka, hindi pwedeng walang paglago. Amen po ba? Ganun yung power ni Jesus sa ating mga buhay. Agree ba kayo doon? Na kahit anong gawin, sabihin, kahit anong lugar kayo dalhin, kapag nakasentro ang buhay mo kay Jesus, merong paglago. Amen po ba? And nakikita natin yan sa buhay ng mga kapatid natin. Na kahit si Brother Jay nakikipagbakbakan, kunwari doon sa field, sa training niya. Amen po ba? E nakita natin yung paglago. Amen po ba? Now, today, magsisimula po tayo ng isang napakagandang
series for the month of August. Ang August napakainit. Ramdam niyo ba 'yon sa mga ano ninyo? Napakainit. Pero nakita ko, marami sa atin kahit napakainit ng weather, mas lalo tayong ginaganahang maglingkod. Nako niyo ba? Ayan po, sinong excited? Are you excited? Now, ngayong week na ito, sisimulan po natin yung bago magtapos yung bago pumasok sa Burr Month. Titignan natin ngayon, aaralin natin, check natin yung sarili natin. How important to see myself. Okay? To see that what I am doing, yung family ko, yung ministry ko, yung trabaho ko, no? Yung mga ginagawa ko, yung mga plano ko, ano yung impact nito, no? Ano yung kahalagahan nito na sa mga paggawa natin ay nakakapagbigay tayo ng honor sa Panginoon. Are you excited? Now, tignan ngayon natin, bago tayo pumunta sa topic, na-honor ko ba si Lord? Nabibigyan ko ba siya ng halaga? Kasi honoring is giving importance to that particular person. Ino-honor mo siya kasi mahalaga siya sa'yo. Nakuha niyo po ba? So kapag sinabi natin, I honor you, mahalaga sa akin. Without you, wala ako. Nakuha niyo po? Yan yung pag-aaral natin for the month of August. But by the way, next week, this coming Tuesday, ay uunahan ko na po kayo, uwi kami ng Pilipinas for a short vacation. Okay, ngayon lang kami makakapagbakasyon ng parang hindi rin bakasyon kasi may mga side trip for mission para sa mga outreaches po natin sa Pilipinas. Na ngayon po ay nagsisimula na rin sila sa haba-haba ng ulan, nakakapagsimula na sila ngayong mag-construct sa building. So, this month, itong first week na ito, ang topic po natin, and this August, Honoring God. Yan yung series natin. Sabihin nga natin, Honoring God. Etong linggong ito, ang topic ng ating sermon ay pinamagatang, sabihin natin, sabay-sabay nating basahin. Ready? Go. Honoring God with myself. Okay? Are you excited? Paano ko ba i-honor si Lord sa pamamagitan ng aking sarili? Amen po ba? Are you excited? Okay. Ang text po natin for today, alam na natin ito, pero may panibagong revelation si Lord. Romans chapter 12, verses 1 and 2. Ready? Go! Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sariling bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung anong mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. Alam niyo po, itong text na ito ay napaka-powerful. Amen po ba? Ang dami ng mga generations ang nagdaan. Ilang mga simbahan na ang naitayo. Ilang mga tao na ang nagbalik loob sa Panginoon. Ibig sabihin, patuloy na nagpapakita ang Panginoon, ipinapakita niya po sa atin, inire-remind niya tayo of who we are. Amen po ba? Kung sino ka sa harapan niya. And Apostle Paul is telling us of who we are. Kung ano yung pwede nating magawa para sa Diyos. Kung ano yung ine-expect ng Panginoon sa buhay natin. Ano yung ine-expect niya sa buhay mo. And God is expecting a lot of things in us, particularly po, yung ikaw, yung sarili mo. At yan po yung aalamin natin for today. Gusto ko lang balikan natin yung buhay ng isang kwento sa Bible, itong apat na magkakaibigan, na kung saan pinili ng Panginoon upang ipakita sa ating lahat ngayon that despite of temptations, despite of sufferings,
Okay, despite of the good things na pwedeng mangyari o magawa o ibigay sa kanila, ay hindi magiging hadlang upang tumayo sila sa kalooban ng Panginoon. At alam niyo po ba, kapag ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, nag-glorify natin siya. Amen po ba? Amen po ba? Pero sometimes yung kalooban ng Diyos against sa atin. Naka niyo po, parang, Lord, hindi ito yung gusto ko eh. Naka niyo, very uncomfortable akong mag-share ng gospel sa taong ito. Hirap eh. Tama ba? Amen po ba? Pero kung minsan, o most of the times, kung saan tayo uncomfortable, doon tayo nilalagay ni Lord. Naka niyo ba? Kung saan yung mahirap, doon ka tinuturuan ni Lord. Kasi yung madali na lang yan eh. Kung ano yung character mo na parang ang hirap baguhin against sa Panginoon, doon kanya dadalhin. Kaya alam nyo po, pag meron tayong character na alam natin sa sarili natin yan, na negative siya, huwag nating hahayaan na hindi natin maayos yan. Huwag nating hahayaan na lumundag o umalis tayo sa isang sitwasyon na hindi naaayos yung character na yan. Kasi hindi ka magiging effective doon hanggat hindi mo naayos dito. Nakuha niyo pa? Gusto mong ipag-pray ang ibang tao. Kaya ito napakahalaga nito. Gusto mong ipag-pray yung ibang tao, gusto mong i-encourage yung ibang tao, pero sa sarili mo mismo hindi ka mapanalanginin. In fact, hindi yun yung character mo talaga. Nakuha niyo pa? So hanggat hindi ka nagiging maayos sa part na yan, hindi ka magiging effective sa part na yon. Nakuha niyo po? Now, balik tayo dito sa topic natin. Okay, babalikan natin itong kwento ni Daniel. Daniel chapter 1, verses 1 to 21. Ito yung part na kung saan sinakop ni Haring Nebuchadnezzar ang Babylonia. Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia ang Jerusalem. At doon dinala niya ang ilang mga kabataan, no, sa Israel. Ito na yung sila Daniel, no, at ang kanyang mga kaibigan. At pinili nilang pag-aralin at sanayin sa kaalaman ng Babylonia upang mas maging epektibo sila sa kanila pong mga pagsisilbi sa hari. Okay? Dito tumanggi si Daniel, ang kanyang mga kasama na kumain ng pagkain at mga inumin ng hari. Kasi for your information po, during that time, napakaraming masasarap na pagkain na na inihahanda para sa hari. Pero alam niyo po ba ng mga pagkain na yon ay iniaalay, okay, sa mga Diyos-Diyosan bago nila ito ibigay sa mga tao, sa kanila pong mga trabahador during that time. At alam ni Daniel yan. Okay? Alam niya. Okay? Mga masasarap, mga mechado, mga adobo, hindi na di ba? Parang magugutom kayo. Di ba? Okay? So in this part, kasama ng kanyang mga kaibigan, okay, binigyan sila, ino-offer sila ng pagkain, mga inumin mula sa hari. At upang mapanatiling tapat sa Diyos. Kaya humiling si Daniel na imbes na kumain ng mga masasarap na yan, ng mga pagkain na ino-offer sa kanila, ay humingi na lang siya ng mga gulay at mga tubig at ng tubig na kanilang maiinom during that time. At dahil doon sa part na yan, to make the story short, no? Dahil sa kanilang katapatan, pinagpala po sila ng Panginoon. Hindi nila kinain yung mga pagkain na yon na galing sa Diyos-Diyosan. Pinagpala sila ng Panginoon ng ng karunungan, pabor na karunungan, kaya't mas lalo silang higit na pinagpala ng maraming mga bagay, particularly binigyan sila ng pagkakataon na maglingkod sa hari during that time.
Okay, tignan mo alam mo namang magbe-benefit ka doon, no? Ang sasarap. Minsan sa atin, pag masarap, ayaw nating indihan kasi mahal yan, Joe, no? Mahal. Ano yan Ano ba yung mga masasarap na hindi kasi ako mahilig sa mga mamahaling pagkain Mga lobster, mga steak, di ba? Pero last 2 weeks, sabi sa'yo ng doktor, bawal. Di ba? Bawal yan kasi mataas yung cholesterol mo. Pero sa atin, meron ng mga bagong ngayon, bagong rason. May gamot naman Di ba? Nakuha niyo pa? Minsan marami mga temptations na dumarating sa buhay natin. Physically, yan, kahinaan nating lahat yan, yung pagkain, yung taas na ng uric natin, pero malakas pa rin tayong kumain ng mga bawal. Ano niyo po itong kwentong ito, makaka-relate tayong lahat. Kasi yung mga pagkain na ihahanda, kung i-research nyo po ito, hindi ito basta-basta mga pagkain. Ang pagkain during that time, kapag sinabing para sa hari, the best yan. Lahat ng mga pinakamainam, pinakamagandang kapag nagkatay ng manok, nagkatay ng tupa, yung pinaka-the best ang pinipili nila para ialay o ipakain, iserve sa hari. Ang hindi lang maganda dito, ay bago kainin ng hari, ay i-offer muna nila sa kanilang mga Diyos-Diyosan. At alam ni Daniel ito. Alam niya. Amen po ba? Alam niya at ang kanyang mga kaibigan. So para sila ay makapasa sa isang pagsusulit, sa isang pag-aaral na gagawin nila para sa kanila. Kaya tuturuan sila kung ano ang sistema, kung ano ang panitikan during that time. Of course, pati physical sa kanilang mga physical aspect, talagang tuturuan sila. Pero alam niyo po, napakaganda kasi alam nila kung ano yung tama at mali. Naka niyo pa, na kahit na sobrang sarap niyan, hindi yan yung tama. Kasi yung mga yan, against yan sa Panginoon, inialay yan sa mga Diyos-Diyosan. Hindi yan makakabuti. Ngayon, ano nangyari po? I-challenge nyo kami. Sige, pakainin nyo kami ng gulay ng mga ilang araw. 10 days. Gulay at tubig lang. And then after nyan, ihambing natin sa mga kasamahan naming mas bata sa amin. No? Kung sino ang mas masigla. Kung sino ang mas fit. Amen po ba? Kung sino yung mas gwapo. Di ba? Pero alam niyo po, kung babasahin niyo yung kwento, at the end of the day, kung sino yung mga may masasarap na pagkain ang kinain, sila yung mga lampa. At etong mga kumain lamang ng gulay at tubig, sila ang nakapasa. And at the end of the story, makikita nyo po, itong 4 na magkakaibigang ito, sila yung tinanggap ng hari, and the king is very proud of them, na kahit na ganun lang yung kinain nila, ay napakaganda ng hugis ng kanilang mga katawan. At alam nyo po, hindi lang doon. Kapag sila po nagsasalita, na-amaze yung hari. Kinumpara niya, grabe, ang dami kong kakilalang mga salamangkero, ang dami kong mga kilalang mga matatalino, pero itong 4 na ito, kakaiba. Anong meron kayo? Anong meron kayo? Alam niyo kung anong meron sila? Pinili lang naman nila yung tama. Amen po ba? Amen. At alam niyo po, in that point, natuwa sa kanila ang Panginoon. I-bless sila ni Lord. Amen. So itong part na ito, nakita natin yung idea dito, Daniel honored God. Kaibigan niya with his life by choosing holiness. By choosing what is right. Kapag pinipili natin ang tama, pinipili natin ang holiness. Nakuha niyo pa? Nakuha niyo pa? Kasi hindi lahat ng mga magagandang bagay ay galing sa Panginoon. Lalo sa panahon natin ngayon. We need to be very careful with that. Lahat ng mga bagay na magaganda, iaalay, ibibigay, iaatang sa atin ng kaaway. Pag hindi tayo naging sensitive sa part na yan, babagsak tayo. Amen po ba? We can still honor God.
We can honor God when we offer our bodies and lives as a living sacrifice. Kagaya po ng sinabi po ni Apostle Paul sa Romans chapter 12. And he is encouraging us to live in a world, no, na kung saan kahit na napakaraming mga pressures, no, the world continuously pressuring us to conform with it. Nakikita ba ninyo yan? Kung ano yung alala ko tuloy, no? Meron po akong kakilala na sabi niya, they're living with may basbas na ang kanilang mga magulang. And this girl and boy, dahil may mga trabaho na silang parehas, inaalaw na ng magulang na magsama sila ng boyfriend niya. Nagulat lang ako nung tinanong ko siya, sabi ko, kala ko mag-asawa na sila. Ito po yung mga tinutur ko. Sabi ko, sorry po, kala ko mag-asawa na sila. So, sabi niya, nung tinanong ko, bakit inaalaw niyo po? Alam niyo po, sabi niya, this is the exact word na sabi niya. Ganyan na lahat ng mga kabataan sa Pilipinas ngayon. Nakuha niyo po? Sabi ko, nalungkot ako. Lord, anong nangyari? Anong nangyayari? Nakuha niyo po? Ginagawa ng karamihan. So, ibig sabihin, dahil ginagawa ng mga karamihan, parang normal na lang yan, okay lang yan, kasi hindi lang naman ikaw ang ganyan. Nakuha niyo po yung pandaraya ng kaaway? At kapag hindi tayo nag-ingat sa part na yan, we cannot be able to please God. You cannot honor God. Kasi alam niyo po, pag nabubuhay ka sa kasalanan, kahit naglilingkod ka, wala yan. Nakuha niyo pa? Nakuha niyo pa? Kasi lahat, alam niyo po, lahat ng mga gagawin natin, daraan yan sa apoy. Susunugin lahat yan. At kung ano lang yung para sa Panginoon, yun lang ang... Kaya nga, di ba, sa Bible, ang sabi doon, hindi lahat ng mga naglilingkod, hindi lahat ng mga tumatawag sa akin, hindi lahat ng mga bagay. Yung mga totoo lang. Kaya nga, salamat sa salita ng Panginoon kasi everyday niya tayong nire-remind. Amen po ba? Amen po ba? Tatandaan niyo po, yung pressure ng mundong ito, hindi yan magbabago. Hanggang sa dumating ang ating Panginoong Hesukristo, gagawa at gagawa ng mga bagay ang mundong ito para parang gawing normal yung mga bagay na abnormal sa Diyos. Amen po ba? In Romans chapter 12, si Apostle Pablo dito, sinasabi niya sa ating mga believers to live differently. Amen po ba? To live, sabi mo sa katabi mo, live differently. Okay? To be set apart. Okay? To be transformed. And ito yung sabi ng Panginoon, to be fully surrendered to Him. Kapag sinabi natin fully surrendered to Him, hindi na tayo yung nabubuhay sa ating mga sarili. Nakuha niyo po? It is not us anymore. It is God. At dahil si Lord ang nabubuhay sa atin, yung kalooban niya yung masusunod. Nakuha niyo po? Siya na, hindi na tayo. Kaya nga kung mapapansin ninyo yan, sa ating lahat, kapag nag-disobey ka, nagkakaroon ng guilt. Nararamdaman nyo ba yan? Kapag nakagawa ka ng pagkakamali, parang may something, di ba? Ay magpasalamat ka sa Panginoon, ibig sabihin nasa iyo ang Holy Spirit. Pero kapag hindi mo na nararanasan yung guilt, that is very dangerous. Ibig sabihin, kalyo na yung puso mo. Wala sa iyo ang Holy Spirit. Amen po ba? Kasi yung Holy Spirit yung nagre-remind. Why? Because we are the temple of the Holy Spirit. Mamaya makikita natin yan. Okay? So, Daniel, tignan niyo po si Daniel, napakabatang lingkod ng Panginoon. Tinanggal siya sa isang lugar at iniligay siya sa Babylonia. At ipinipilit ng mga tao, ito yung sistema. Kailangan ito yung gawin mo. Ito yung kultura. Kailangan makisama ka. Nakuha niyo po? Pero hindi eh. Gumawa ng paraan si Daniel nang hindi mababastos ang kultura nila. Kasi minsan naman, nung binabasa ko ito, parang dishonoring naman kasi, kailangan mo
makisama sa kultura nila para mawin sila. May mga ganun eh, di ba? Para mawin mo sila, kailangan makisama ka sa akin. Depende. Kasi pwede naman pala eh, di ba? Nakiusap siya, sabi niya man, oh, I respect your your culture. Pero I would like to challenge you. Sige, bigyan niyo po kami ng 10 days. Baka naman. Kay gulay lang at saka tubig. Ngayon, pag walang pagbabago, sige, gawin niyo yung mga gusto niyo gawin sa amin. Gusto niyo pugutan niyo yung, wala sa Bible yun ha. Gusto niyo pugutan niyo kami. Gusto niyo ilagay niyo kami sa pahirapan niyo po kami. Pero bigyan niyo lang po kami please ng 10 days. Gulay lang. Tubig. Prutas. Carrots lang, di ba? And then after 10 days, ano po nangyari? Pinatunayan ng Diyos yung kapangyarihan niya. At dahil tumayo sila sa katotohanan, dahil tumayo sila sa kalooban ng Panginoon, mas pinagpala sila ni Lord. Amen po ba? Mas pinili sila ng hari. Na-amaze yung hari. So ibig sabihin, hindi lahat ng mga magagandang ino-offer sa atin, oo lang tayo ng oo. Tignan natin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Amen po ba? Now, this is the question. How to honor God with ourselves? Sabihin nga natin, paano nga ba? Paano ko i-honor si Lord sa pamamagitan ng aking sarili? Alam niyo po, nung nag-decide sila Daniel na gawin yon, doon pa lang makikita mo na tuwang-tuwa si Lord. Amen po ba? Kasi grabe yung temptation na yon. Ba? Once in a blue moon lang ako makakatikim nito. Di ba? Steak, medium rare. Lobster, 1 kilo, 100,000 Korean won. Ngayon lang naman eh. Nakuha niyo ba? King crabs, ang 1 kilo, 120,000 won. Nakuha niyo pa? So even in our decisions, no, pwedeng ma-offend si Lord or pwede natin siyang ma-honor. So pastor, papaano ba? Meron po 3 bagay. Okay, first, we can honor God with ourselves. Okay, the first point that I would like to say is that you can honor God by being set apart yourself for God's purpose. Nakanya pa? Okay, sino dito yung alam yung purpose ng kanyang buhay? Ang ganda nito mga kapatid. Doon pa lang makikita mo na. Once you know your purpose, doon ka magsimula. Huwag kang lumayo muna. Kapag alam mo yung purpose mo, diyan ka mag-focus. And then makikita mo, ino-honor mo na pala si Lord. Nakanya pa? Sabihin natin, ready, go, set apart for God's purpose. Ano ba yung text natin? Sa Romans, balikan natin. Sa verse 1, ganito yung sasabi niya. Therefore, sabihin natin, therefore, I urge you. Tignan mo yung katabi mo. I urge you, brothers and sisters. Ang sabi niya doon, in view of God's mercy, to what? To offer your bodies as a living sacrifice. Ano ba yung sacrifice na sinasabi dito? Ano yun? Alam niyo po, kung babalikan niyo sila Daniel, it is literally their life. Okay? Ibig sabihin, literally their self. Yung sarili nila. Kasi pinag-uusapan doon pagkain eh. Nakanya ba? Pagkain yung pinag-uusapan. Para maintindihan natin, during the time of the Old Testament, piling-pili lang. May mga bagay na bawal. Okay? Pag ganito ha, may 2 klaseng tao during that time. Ang mga Gentiles at ang mga Jews. Okay? Makinig po kayo. Etong mga Gentiles, unahin natin, etong mga Hudyo, maraming mga bawal dyan. Okay? Anong mga bawal na pagkain nila during that time? Baboy. Okay? Sa Old Testament, makikita ninyo yan. Lahat ng okay? Yung mga may biyak sa paa. Diba? Yung mga may balbas. Okay? Yung may mga pagkaing dagat na may mga balbas. Ano pa? Yung mga walang kaliskis. Okay? Yun yung mga bawal. Pero itong mga Gentiles, tayo yun. Tayo yun. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka Hudyo. May balbas ka pero hindi ka Hudyo, ha? Okay? Mukhang Hudyo lang pero hindi ka Hudyo. Okay? Etong mga Gentiles, sila yung mga mahihilig sa mga bawal.
Nako nyo pa? Ano? Okay, tama, sila yung mahilig sa mga hipon, sa mga crabs. Okay? Kasi yun yung masasarap eh. Aminin nyo man hindi, masasarap yung mga yun. Tama, mga lobster. Lahat ng mga pinagbabawal para sa mga Gentiles, gustong-gusto natin. Nako nyo po, kaya itong mga Hudyo, galit na galit sa mga Gentiles. Sineparate pa nga tayo eh. During that time, may separation ng mga Hudyo at ng mga Hentil. Pag Gentiles, kayo mababang klaseng tao. Nakuha niyo pa, mababang klaseng tao kasi maruming buhay mo eh. Kumakain ka ng alimango eh. Kita mo, yung basihan nila pagkain ng alimango. Pag kumakain ka ng mga pagkain laman dagat na walang kaliskis, madumi ka. Nakuha niyo po yung point. So kapag kinakain yung mga bagay na ito, itong mga pagkain ito, hindi mo ino-honor si Lord. Yun yung mga paniniwala nila during the Old Testament. Pero salamat sa Panginoon, tinapos na ni Lord yon. Okay, tinapos na ni Lord yon. We respect yung mga hindi kumakain ng baboy. Ano na lang yun, dahil sa sarili nila. Pero wala nang kinalaman yun sa kaligtasan. Okay, wala nang kinalaman yun. Pero may kinalaman yon sa pagdidisiplina ng sarili mo. Okay? Para mas maging healthy ka. Pero kung sasabihin mo, kumakain ng baboy yan kasi hindi yan ligtas. I think wala namang kinalaman yun sa salvation. Now, yung point natin dito during that time, sa kanilang mga sarili, sabi doon, in God's mercy to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Okay. Daniel was taken captive and brought into the king's court. In Daniel chapter 1, verses 3 to 5. Dito makikita natin yung purpose kung bakit ginawa sa kanila yon. Isa sa mga training sa kanila. In the foreign land, Daniel purpose in his heart is that he would not defile himself. In verse 8, ang sabi doon in chapter 1, ngunit ipinasya, sabi niya doon, ni Daniel na hindi na durungisan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga pagkain at alak na galing sa hari. Okay, tignan nyo ha. Sabi doon, kaya ipinakausap niya kay Aspenas, kay isang leader during that time, na huwag silang pakainin at painumin ng mga yon. Meron naman siyang sariling choices dito eh. Pwede niyang pilihin na kumain na lang. Di ba? Baka kasi ma-offend sila eh. Kain na lang ako. Maiintindihan naman siguro ako ni Lord. May mga ganun bang karakter tayo? Maiintindihan ni Lord kahit na okay lang yan. Yung grace ni Lord, malawak. Di ba? Mga ganun. Malawak yung grace ni Lord. Sige lang. Maiintindihan ni Lord yan. Alam niyo minsan, yan yung linya ng kaaway. Maintindihan ni Lord mo yan. Ano ka niya ba? Maintindihan niya yan. Sige lang, gawin mo lang. Hindi ka nagpe-pray. Maintindihan ni Lord. Hindi mo na kailangan mag-pray. Alam na niya lahat ng mga pangangailangan mo. Don't pray. Nakita niyo pa? Kung gaano mandaya si Lord. Mandaya si Lord. Mandaya ang kaaway. Amen po ba? Sabi niyo doon. But yung example dito is the exact example na pwede nating gawin, i-apply sa atin po mga buhay, na pwede pala. Mas pinili ni Daniel na mas mabuhay, maipakita sa mga tao during that time na pwede pala. Amen po ba? So ini-encourage niya tayo that despite of these temptations, discouragement, mga panlalait ng kaaway ng mga tao na sa paligid natin, pwede palang mas piliin natin maging kalmado at magpatawad. Kasi sa paraang yon, na-honor natin si Lord. Amen. Kaya ang ganda ng testimony mo eh. Hindi pa ganun katagal Kristiyano si Jemar, pero powerful yon. Palakpakan natin si Lord sa buhay ng kapatid natin ito. Mas pinili na nilang ipakita kung ano yung tama. Amen po ba? Hindi sila nakiblend
doon sa sistema na kapag binato ka ng tinapay, batuhin mo ng bato. Bakit tinapay? Di ba? Wag tayong makiblend sa sistema ng mundong ito. Amen po ba? Let us stand out on what is right. Kung ano yung kalooban ng Panginoon. Tignan niyo po sa 2 Timothy. Ganito yung sinasabi ng Apostle Paul. Ang ganda nito, tignan niyo sabi doon sa 2 Timothy, those who cleanse themselves will be instrument for special purposes. Okay? Tapos sabi niya, made holy, useful to the master, and prepared to do any good work. Ang ganda. Kasi nire-remind niya tayo na hindi lahat ng mga mabubuti, na nasa harapan natin, kailangan kunin natin. Kailangan, kailangan kainin natin, kailangan i-take natin. Hindi. Nasasabi dito, ano ba yung purpose ng buhay mo? Hindi naman yung purpose mo yan Bakit nandyan ka? Kaya minsan, ineffective tayo kasi pasok tayo ng pasok without God's intervention. Hindi natin nila alam kung ano yung purpose natin. Amen po ba? Alamin natin. Welcome po. Alamin natin kung ano yung purpose ng ating pong mga buhay. Kasi in that particular situation, God will going to use you. Hindi ka gagamitin ng Panginoon sa isang bagay na hindi ka naman doon. Masasayang yung time. Amen po ba? Masasayang yung time. Ilalagay ka ng Diyos sa lugar na kung saan magiging kagamit-gamit ka kasi yan yung purpose mo talaga. Amen po ba? Don't serve if that is not your purpose. Nakuha niyo po? Kaya pala, pastor, hindi ako nagiging Alam niyo po ba na kapag tumatayo kayo dito, nagsuserve dito, dito pala makikita ninyo na lumalago talaga kaya. Anong tawag dito, yung manifestation yun, mas lalo mong ginagalingan. Nakuha niyo pa? Mas lalo ka nag-i-enjoy. Na-i-enjoy mo yung gawain kasi mas lalo, pag ginagalingan mo, na-i-enjoy mo. Ibig sabihin yan yung purpose mo. Nakuha niyo ba? Pero kapag, wala akong ganang mag-serve ngayon. Makikita mo yung outcome. Tama ba? Hallelujah. Let us set apart for God's purpose. Amen. Ang sabi diyan, being set apart means we don't wait for the perfect time to serve God. Okay? We serve Him in every place, in every situation, as long na alam mo that God put you in that particular situation. Pag hindi naman, hindi ka magiging effective dyan, huwag mong gawin yan. Amen po ba? Amen. Kaya palapakan natin si Lord. Pangalawa, I would like to say we are called to live lives that point to a holy God even when the world celebrates compromise. Sabi ko nga kanina, hindi lahat ng mga normal ngayon na nakikita ninyo, normal talaga. Nakanya niyo ba? Marami mga tao, dahil, ulitin ko, dahil ginagawa nila yun, hindi ibig sabihin tama. Dahil, kahit sabihin natin, 80% ginagawa nila yan. So, ibig sabihin, okay na yan. Ganun na rin tayo. Mali. Amen po ba? Huwag tayong padaya. Tatandaan ninyo, ang kaaway, mas magaling sa inyo. Mas magaling sa atin. Yung kaaway, memorize nyo yung Bible. Tayo kaya? Nakanya ba? Magaling ang ating kaaway. Kaya dapat dumikit lagi tayo kay Lord. Hingin natin ang kanya pong presensya. So, sabihin mo sa katabi mo. Okay, ready, go. Set apart for God's purpose. Ihiwalay mo yung sarili mo for God's purpose, not for the purpose of the enemy. Amen po ba? Ang mga nagtatagumpay, sila yung mga tao na nasa kalooban ng Diyos. Sila yung mga tao na ginagamit ng Panginoon dahil yun yung purpose nila sa kanilang mga buhay. Subukan mo magpastor dito. Kung hindi yun yung calling mo, magkakanda, watak-watak tayo. Amen po ba? Kaya dito may mga evangelist tayo. Yun yung nila
Yun yung calling nila. May mga worship leader tayo. Subukan mo yung worship leader mag-preach. Kaya? Subukan mo yung worship leader mag-preach dito. Ang worship natin, 1 hour. Yung kalahati, preaching. Yung kalahati, worship. Ano mangyayari sa church? Nakanya ba? Magkakaroon ng confusion. Ano ba talaga itong taong ito? Pastor ba to o worship leader? Subukan mo na si Sister Marnelly mag-drum. Ano? Excited lang kayo pero hindi naman yung purpose niya. Ano mangyayari? Magkakandal loko-loko yung ano natin. Nakanya po. Sister Marcel, subukan yung magsumayaw dito. Nakanya pa? Pero pwedeng matuto. Later on, makikita niya, ito pala yung purpose ko. May kanya-kanya tayong trabaho. Nakanya po? Meron tayong kanya-kanyang trabaho. At naniniwala po ako na kapag yung purpose na yan ay nasa iyo, naiintindihan mo, magiging effective ka. Alam niyo po ba na kapag naging effective tayo, that is the perfect time. That is the time na nag-glorify mo si Lord. Na-honor mo siya. Amen po ba? So, tatandaan niyo, let us always set apart for God's purpose if you want to honor God. Pangalawa. Are you ready? Pangalawa. Let us guard our mind and body. Saan yan, Pastor? Tignan natin yung text natin, okay? Ang sabi doon, do not conform to the pattern of this world. Ano ba yung pattern of this world? Kanina pa natin pinag-uusapan yan. Okay? Ang normal ay ginagawa nilang abnormal. Yung abnormal, ginagawa nilang normal. Ayan, tama yan. Naririnig ko yan. Ito na yung new normal ngayon. Diba? Bago magpakasal, kailangan mag-live-in muna. Diba? Nakuha niyo pa yan? Ito na yung normal ngayon. Bago mag-business, kailangan nasubukan mo muna lahat. Parang sinasabi niya, kailangan ma-failed ka muna sa lahat ng mga bagay para maging normal yung buhay mo. Pwede maiwasan yung mga bagay na yun kung aalamin mo talaga with the help of the Lord. Amen po ba? Nakuha niyo po? Okay. So titignan, papaano ba natin i-apply ito? Sabi doon, do not conform to the pattern of this world if you want to what? To honor God. Sabihin natin, honor God. Daniel was offered the king's food and wine. Balikan natin ito. Ano ba ito? It is symbol of luxury and indulgence, but also potential defilement under the Jewish law. Kasi nga, ito yung batas nila eh. Para ba namang ayaw mo namang sumunod dito sa namin? Binabastos mo kami. Diba? Pero nakiusap siya, sabi niya, baka naman pwede. Ulitin ko, 10 days. Bigyan nyo kami ng pagkakataon. Pag walang nagbago, sige, pugutan nyo yung ulo namin. Pero at the end of the day, sabi doon, nakita natin na mas maayos pa sila sa mga taong natikman ng lahat ng mga pagkain during that time. And God bless them. Pinagpala sila ng Panginoon ng karunungan, pinagpala sila ng Panginoon ng leadership, and the king is very pleased on their life during that time. He refused. Bakit nga ba siya nag-refuse? Because he understood that honoring God meant guarding not only his actions, but what he allowed into his body and into his mind. Nakuha niyo pa? Bantayan natin ang ating pong sarili. Bantayan natin ang ating kaisipan. Hindi lahat ng sinasabi ng mga tao sa paligid natin ay tama. Kaya encourage niyo, hindi lahat ng mga taong kunyari concerned sa atin, pero hindi pala. I don't have anything, hindi ako against sa kanila. Pero ito kasi yung sinasabi ng mentor ko, Pastor, hindi lahat ng mga pastor na para sa'yo. Tignan nyo, pastor na yun, may mga bagay talaga na mabuti pero hindi para sa atin. Huwag natin kunin. Kasi hindi siya makakatulong. Amen po ba? Amen. So ito po yung nangyari sa kanya.
Hindi niya hinayaan na kahit na gutom siya, na kahit na kailangan niya. Kasi hindi naman lahat ng kailangan natin makakabuti sa atin eh. Ako niyo pa? Sabi mo sa tabi mo, hindi lahat ng kailangan mo makakabuti sa'yo. Minsan guni-guni mo lang yun. Parang kunwaring kailangan mo pero hindi mo talaga kailangan. Amen po ba? Minsan nahuhulog tayo sa salitang minsan lang naman. Minsan lang naman, pastor, kasi kailangan ko eh. Di ba? Dumalaw ka doon sa grupong yon. Nagkakatipon-tipon sila. Ang purpose mo maganda para ma-win sila. Pero yung action mo mali. Kasi nga pinagbigyan mo sila. Isang shot naman dyan. Minsan lang naman eh. Baka nyo pa? Mali. Doon pa lang makikita na, etong taong ito, hindi ito iba, kaparehas lang natin ito. Nakita nyo po? Wala na, hindi na sila naniwala sa'yo. Kaparehas lang pala natin ito. Kailangan makita yung pagbabago. Kailangan makita yung different. Dapat nakikita ng mga tao na tayo kakaiba. Po ba tayo, iba tayo sa kanila. Yung standard natin, hindi yung standard ng mundong ito. Ang standard natin, yung standard ng Diyos. Amen po ba? Kapag ganun tayo, mas lalo nating ma-honor ang ating Panginoong Diyos sa ating pumamo. 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Sabi doon, do you not know that your bodies are the temple of the Holy Spirit? Tanungin natin sa sarili natin. Alam nyo ba na ang ating mga sarili ay templo ng banal na Espiritu? Na kapag hindi natin inalagaan, pwedeng mawala ang banal na Espiritu sa ating mga buhay. Nakuha niyo pa? Ay, grabe naman yan, Pastor. Yes. Ang sabi sa Bible, magkasala ka na sa Panginoong Hesukristo. Huwag lang. Saan? Sa Holy Spirit. Anong ibig sabihin nun? Ganon kaseryoso. Ganon kasensitive ang banal na Espiritu. And imagine that we are the temple of the Holy Spirit. Kung minsan, ano yung pinagkagawa natin sa sarili natin. Kung ano yung mga inaalaw natin na pumasok sa puso natin, sa isip natin. Nakuha niyo po? So yung sarili mo, God is expecting your body to be used for Him and so that you can glorify, you can honor God. Nakuha niyo pa? So tignan mo yung katabi mo, ngayon alam ko na pwede palang maging offering yung sarili natin para sa Panginoon. And from now on, remind yourself, let us remind ourselves, tayo po mga temple tayo of the Holy Spirit. Amen po ba? No, what is the application? Ang sabi diyan, we honor God when we filter, no? I-filter natin yung mga bagay. Yung mga bagay na pwede nating ilagay sa ating pong mga kaisipan and even in our physical body. Hindi lahat ng masarap na pagkain nakakabuti, mga kapatid. Amen po ba? Mataas ang kolesterol, iwas sa matataba. Okay, iwas sa pata. Okay. Kaya nga kahapon may nanlibre. Okay, kalbichim, napakasarap ng kalbichim. Pero kaunti lang yung kinain ko. Kasi alam ko yung limitations. Alam ko may pipitik-pitik na naman mamayang gabi. Kaunti lang yung kinain ko. Hindi naman bawal, hindi naman sinabi ng doktor na bawal. Pag sinabi ng doktor na bawal, talagang bawal yan. Okay? Ang sabi niya, limitahan. Pwede pala yun, pastor. Lilimitahan ko na. Hindi ko alam yung situation mo kung ano talaga. Ano mo sinabi ng doktor sa'yo? Wala pa kasi hindi ka nagpapa-check up. We can honor God, brothers and sisters. We can honor God by guarding our mind and body. Bantayan natin ang kaisipan natin. Hindi eto. Sino ba nagsabi nito? Sabi niya, hindi naman natin mapipigilan yung mga bagay na pwedeng pumasok sa isip natin. Sa tenga, okay? Pero pwede nating i-filter yung mga pwedeng manatili. At yung mga hindi kailangan, hayaan mong lumabas. Nakuha niyo pa? Tanggapin lang natin. Pero be careful sa mga mananatili dyan. Kasi,
kapag hindi tama ang mga sistema, hindi tama yung mga informations, hindi tama yung mga bagay na pumapasok sa atin, at hinayaan natin na manatili ito sa puso, sa isip natin, it will ruin our life. At kapag nangyari yon, mahirap i-honor si Lord. Amen po ba? So, ang sabi ko dyan, in every decisions, kapag maayos ang decision natin, you can honor God. Okay po ba? Sa decision pa lang, pwede mo nang i-honor si Lord. Kapag maganda, sa mga kalalakihan, the way we see other people, okay? Hindi naman natin may iwasan na tumingin kasi kahit saan, pwede mo makita yung mga yan. Pero, kapag nagkaroon ng maling intensyon, malis, dun na papasok ang kasalanan. Amen po ba? Ba't pastor, kalalakihan lang? Kahit naman yung mga babae, may mga intensyon din sa mga lalaki. Nako nyo pa? Amen po ba? So, ibig sabihin, para sa ating lahat yan. Para sa ating lahat. Okay? We can honor God still. Kapag sinabi natin, ito, napakagandang babae ito, and I praise God for the life of this person. Diba? Coca-Cola. Kan. Diba? Paano niya kaya ito nagawa? Diba? Paano kaya nagkaroon ng ganyang ka-fit na katawan si sister? I praise God for the life of this sister. Tayong lahat, mga kapatid, okay? Paniwalaan natin siya kung ano yung diet niya. Naging blessing ka pa. Amen po ba? Paniwalaan natin. Anong ibig sabihin ni Pastor? Kahit po sa mga decisions natin, pwede natin i-honor si Lord. Amen po ba? Kahit sa mga, kung paano tayo tumingin sa ibang tao, you can still honor God by choosing what is right. Kasi si Lord lang naman nakakaalam yan eh. Hindi ko alam yan. Malay ko ba kung anong intention mo, nakita mo yung isang sexy. Hindi ko alam. Amen po ba? Pero ikaw at si Lord alam niya kung ano nasa puso mo. Yung mga pinapakinggan natin, we can still honor God. Mga Kristiyano na tayo, wag na tayo makinig ng mga ng mga bagay na hindi naman kailangan. Kasi alam niyo po ba ng music, ang songs, malaki yung impact niyan sa ating po mga spiritual na buhay. Lalong-lalo sa emotions natin. Lungkot-lungkot mo na nga, magpapatugtog ka man ng malulungkot na, di ba? Lalo ka tuloy naging desperado. And even in our songs, ang dami ng mga kanta ngayon na pwede nating pakinggan, na pwedeng ma-honor si Lord sa ating pong mga buhay. Amen po ba? Minsan dito, may mga narinig ko, nasa stage, nagtutugtog ng mga worldly songs. Huwag ka noon. Amen po ba? Kasi, unang-una, ikaw, tayo, we're the temple of the Holy Spirit. Kahit sa mga talents natin, pwede nating i-honor si Lord. Amen po ba? Kung ano yung mga kinakain natin. Ito, hindi natin control ito, pero syempre, kapag maayos yung katawan natin, okay, healthy tayo, mas marami tayong magagawa, mas ma-honor mo si Lord. Amen po ba? Yun yung point doon. Hindi ko pinagbabawal kumain ng mga baboy. Kainin nyo kung gano'n yung gusto ninyo. Ang point ko dito, kapag fit ka, okay yung katawan mo, mas marami kang magagawa sa paglilingkod at mas ma-honor mo si Lord. Amen po ba? Palapakan natin si Lord. Ito yung itinuturo sa atin ng Panginoon. Tinuturuan tayo na mabuhay sa kalooban niya. Okay, sabi doon, holiness is not accidental. Righteousness was given to us to choose what is right. Yung grace ni Lord binigay sa atin ng Panginoon to choose the will of the Lord in our life. It must be intentional. Hindi dahil sinabi ni pastor. Ito dapat ay intentional. Pangatlo, and this is the last one. You want to honor God, let us live a transformed life and not a conform one. Sabihin nga natin, living transform, not conform. Romans chapter 12, verse 2b. Yan sabi doon, but be transform. Ano ba yung itatransform natin? Hindi yung pagpaparito ko ng muka.
Wag mo na retokehin yung mukha mo. Okay na yan sa akin, sabi ko sa asawa ko. Yung ngipin, yung ngipin mo, okay na yan. Gusto niya kasi yung perfectong ngipin. Sabi ko sa kanya, dyan ako na in love. Oh, di ba? Dyan ako. Wag mong ano yan, wag mong i-deform. Eh sabi niya, deform nga eh, kaya nga ayusin natin eh. Amen po ba? Amen. So ano, sabi diyan, living transform, not conform. Panindigan natin na talaga tayo binago na ng Panginoon. Nakikita ba natin yung sarili natin na mga bagong nilalang na tayo? Nakuha niyo pa? Kung bagong nilalang na tayo, hindi na tayo nabubuhay sa sarili natin. Si Lord na, si Jesus na. Daniel and his friends didn't just resist the culture. Okay? They influence the people. Tayo dapat yung nag-i-influence. Tignan mo yung sarili mo. Talaga bang influencer ka? Alam niyo po ba na kahit nasaan tayo ngayon, we can influence other people? You can. Huwag tayo mamili ng lugar. Kung saan tayo dinala pa ng Panginoon, you can start influencing people by preaching the words. Hindi yung kalooban mo, hindi yung sistema mo, kundi kung ano yung gusto ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Tignan niyo po, after 10 days, only vegetables and water, mas naging okay sila. Ibig sabihin, hindi lahat ng mga bagay na nagsasabing, ito kasi yung sistema namin ito kasi yung kultura namin ay tama. Minsan, ito, medyo ano ko dito, nung inaaral ko, Lord, parang, ano ito kasi, di ba, kapag missionary ka, nung nag-aaral po ako sa Bible school sa ito yung debate namin Lagi nilang sinasabi, pag missionary ka, dapat wag mong i-resist kung ano yung culture nila kasi hindi mo yan mawiwin. Pero nung binabasa ko ito, pwede pala. Ano pa? Pwede pala. Pwede pala nating i-influence yung mga tao na mas lalo nilang makilala ang Panginoon sa ating pong mga buhay. Amen po ba? God gave Daniel wisdom, favor, and influence so that people will see God. Binigyan tayo ng Panginoon ng mga bagay na meron tayo ngayon. Kaalaman, mga material na bagay, diba? Nandito tayo sa Korea ngayon. Out of millions of Filipinos na gustong pumunta dito, ikaw yung pinili ng Diyos na pumunta dito. Anong purpose? Diba? May purpose yun. Hindi lang para magtrabaho ka dito, kundi para maging instrumento na makita ng ibang tao that you are a chosen people. Nakanya pa? You are a blessed person so that the people will see Christ in you. Ang tanong, paano tayo ngayon nabubuhay? Nakikita ba si Kristo sa ating mga buhay? Tanong para sa ating lahat. Pastor, ibig mo sabihin, si Kristo mapagpatawad. Labas lang ako ng kaunti. Mapagpatawad ba tayo? Nakanya pa? Si Kristo mapagmahal. Mapagmahal ba tayo? Yes, Pastor, dami kong ang mahal Nakanya pa? Ang tanong, mapagbigay ba tayo? Yes, Pastor, mapagbigay ako. Sa mga tao, nagbibigay din sa akin. Nakanya pa? Ganun ba yung karakter ni Jesus? Diba? Joy, peace, love. Name it. I'm not here to judge you, brothers and sisters. No. Kayo at si Lord, siya lang ang nakakaalam. But I'm here. Nandito po si Pastor para i-remind po tayo. No, i-remind ang bawat isa sa atin na inilagay tayo ng Panginoon dito po sa South Korea sa isang napakahalagang misyon. Hindi lang para kumita ng pera. Okay? Kundi para ipalaganap ang mabuting balita. Amen po ba? Amen. Yung transformation dapat nakikita po sa ating po mga buhay. Transformation wasn't only inward. In fact, kung talagang na-transform tayo, it became visible to others. Amen po ba? Yung salitang born again, hindi yan relihiyon. Ang born again ay isang relasyon na kung saan makikita in between the Lord and you.
merong pagbabago. Ang sabi diyan, transformation wasn't only inward. It became visible. It must be visible to others. Dapat nakikita sa ating mga buhay si Kristo. Tignan mo yung katabi mo, nakikita ba siya? Eh, hindi, pastor, lagi ang galit yan eh. Tapos ang hirap magpatawad. Nakuha niyo po, dapat nakikita. Huwag na tayong lumayo sa family natin. Ako lagi, minsan nagagalit talaga ako, inaamin ko sa family ko. Kasi ang tagal ko ng ang tawag dito, dinidisciple sila. Pero impatient person ako eh. Yun yung mga itinuro sa akin ng Panginoon. Sa mga huling buwan, tinuruan ako ni Lord to be patient. No, nare-rebuke ako sa anak ko, sa asawa ko. Salamat sa Panginoon kasi hindi ko kailangan lumayo para ma-rebuke. Nasa loob mismo. At tayo po, mahalin natin yung church natin. Kasi ito yung time, ito yung place na kung saan malalaman mo na mahal ka talaga ng kapwa mo. Kapag nakitaan ka ng hindi maganda, tinatama ka with love. Pero magtaka ka kapag walang pakialam yung katabi mo. Nakikita na niya na nagkakasala ka, napapalayo ka sa Panginoon, wala siyang pakialam, walang care yun. Nakuha niyo pa? Pero pag sinasabihan kayo ng leader ninyo, huwag ganyan. No, hindi maganda yan. Yan ang totoong kaibigan. Nakuha niyo pa? Hindi ka kinokonsente sa mga pangit na ginagawa mo. Nakuha niyo po, sinasabi ko po sa inyo. Sabi mo sa katabi mo kapag nakita mong lumalayo ako, nagiging pangit ang ugali ko, nakakasakit ako, sabihan mo ako. Sige, sabihin niyo po. Ay binibigyan kita ng karapatan na pagsabihan ako. Yan ang totoong pag-ibig, yan ang totoong care. Amen po ba? Dapat po nakikita. When we refuse to conform and instant pursue transformation through God's Word and Spirit, nakikita po ng tao yan. Nakikita ng tao. Hindi natin may tatago yan. Our faith becomes a light in darkness. Should be. Amen po ba? Kailangan tayo mga Kristiyano, nakikita po ang ating po mga ilaw sa dilim. Wala namang madilim dito, ang liwaliwanag. Amen po ba? Huwag na yun. Okay? So, kailangan nating ipakita yung ilaw natin. Ayan, walang iba kundi ang ating pong Panginoon. Kailangan makita yung asin. Amen po ba? Kailangan, hindi makita, maranasan, matikman ng mga taong nasa paligid natin yung pagiging asin po natin. Matthew chapter 5, verse 16. Let your shine, sabi doon, sabay-sabay natin basahin. Ready, go. Let your shine before others, light before others, that they may see your what? Your good deeds. And glorify your Father in heaven. So, ibig sabihin, kapag gumagawa tayo ng mabuti, nakikita ng iba, hindi balik sa atin yon, kundi balik sa Diyos. Nakikita nila si Kristo. Nakuha niyo po, kaya dito, naiintindihan nila, kaya mas lalo nilang pinagbubuti ang kaganda ng mga ginagawa ng mga nasa media natin, sa admin natin, dito po sa, ang ganda, kasi naiintindihan ninyo, no? Na yung mga mabubuting ginagawa ninyo, pag nakita ng ibang tao, they will glorify God. Praise God sa buhay mo, Brother Winston. Without you, no, hindi natin makikita ng maayos, maririnig ng maayos ang ating mga sound system. Diba? Praise God sa worship team. So, ibig sabihin, pinupuri nila ang Panginoon dahil sa mga mabubuting gawa. O, gawa lang tayo ng gawa ng mabuti. Amen po ba? Sino dito yung kasama ko? Let us do more good things. Tanim lang ng tanim. Amen po ba? Darating yung araw, hindi man ikaw ang mag-aani yung mga anak mo. Ako, ganun yung principle ko. Malapit na ako sa nasa midlife na tayo eh. Okay? So, ang tao kasi ngayon, sabi nila, 70 years lang mabubuhay. So, meron lang akong 30 years. Ang bilis-bilis ng araw. Oh, next month, burn na. Ha? Nakita nyo ba nakasilip na? Ang bilis ng araw. So ano yung encouragement ni Pastor? Gawa lang tayo ng gawa ng mabuti. Tanim lang tayo ng tanim para sa Panginoon. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, tanim lang. Okay, tanim lang.
Okay? And I would like to end. When we become agents of change, not because we adopt the world, but because we reflect God. Our faith becomes a light in the darkness. Naniniwala po ako that honoring God isn't just about what we believe, mga nakasanayan natin. I do believe that it's all also about how we live. Yung buhay natin, kung papaano natin ipakita yung kalooban ng Diyos sa ating po mga buhay. How we resist, compromise. Sabi ko nga, hindi lahat ng normal sa mundong ito ay tama. Hindi ibig sabihin na ginagawa nila ng karamihan ay tama. Kailangan po makita yung pagkakaiba. Amen po ba? And how we offer our whole life in serving to God. In time of testing, persecutions, makikita po natin napakaraming tao. Pinakita nila na kahit sa gitna ng mga testing, persecutions, they can still honor God with their mind, with their body, and also in their choices sa kanilang mga buhay. So itong Romans chapter 12 na ito, it is not just a call of Apostle Paul. Okay? God is telling us through the life of Apostle Paul that if you really want to honor God, simulan natin sa ating pong mga lifestyle, sa ating mga sarili. Okay? Let us call to live a holy life. Let us live differently, no? And let us be transformed sa ating pong mga buhay bilang mga tagasunod ni Kristo. Amen po ba? So evaluate natin what areas, no, ng ating pong mga buhay ang kailangan nating baguhin. Ano yung area ng ating mga buhay ang nagko-confirm pa rin tayo hanggang ngayon? At ano yung mga bagay na kung saan against sa Panginoon na kailangan nating isurrender sa Kanya? Ang ating pong mga puso, particularly ang ating pong mga personal wills. And like Daniel, nakita po natin dito sa ating text, he makes a decision that day, to honor God, even into that very difficult situation ng kanyang buhay. Mas pinili niyang tumayo, mas pinili niyang gawin kung ano ang nararapat kaysa sa mga bagay na alam niyang sa tingin ng tao maganda, pero sa tingin ng Diyos, nasasaktan siya. Amen po ba? Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Lord, salamat po aming dakilang Diyos. Dakila ka. Salamat po sa pag-ibig mo. Salamat, Panginoon, for the words. Pwede ba nating yuko ang ating mga ulo, kausapin natin ng Panginoon. Lord, minsan pa, mangusap ka po sa amin. Alam ko po, Panginoon, na hindi aksidente na ito po yung maging mensahe sa oras na ito, sa araw na ito. Meron kang mahalagang revelation, Father God, message para sa amin. Siguro, Panginoon, some of us here, sinasabi mo, Panginoon, sa amin na may some part of our heart pa rin na kailangan namin surrender sa iyo. Lord, maybe some of us here, may mga resistance pa rin. Hindi namin maintindihan. Kaya nga po, Panginoon, sa mga oras na ito, we invite you, Holy Spirit, to continually teach us, minister to us. Marami po kami mga pagkakamali, Panginoon, na nagagawa. Salamat po dahil hindi niyo po kami kinokondemn. Hayaan niyo, Panginoon, nasa pamamagitan ng mga pagbagsak, ng mga pagkakamali, realize namin that you are so amazing in our life. Lord, thank you, Panginoon. Salamat sa family ko, salamat sa family namin. We're not perfect, oh God. Dami namin ang kailangan ayusin.
Salamat sa buhay naming mag-asawa, Lord. Hindi po perfecto ang aming pong marriage. Life, Father God, aming kailangang ayusin. Pero Lord, salamat po. Araw-araw, tinuturuan niyo po kami. Araw-araw, Lord, pinapakita niyo po sa amin, pinaparanas niyo ang inyong grasya. I know, Panginoon, sa bawat pamilya nandito, may mga kanya-kanya po silang mga prayers sa kanila pong mga pamilya. Hindi ko alam ang pinagdadaanan nila. Pwede pa, Panginoon, palambing. Continue, Lord, to minister to them. Sagutin niyo, Panginoon, ang kanila pong mga pamilya. Yung mga kaguluhan, Panginoon, kalituhan, sa kanila pong mga purpose, sa kanila mga buhay. Lord, pwede po ba? Matagpuin niyo po sila sa mga oras na ito. Paliwanag, sabihin sa kanila, Panginoon, yung purpose ng kanila pong mga buhay. Lord, salamat po. Bless your name, O God. Yes, hallelujah. Yes, Lord. Sige po, kausapin natin si Lord. Kausapin natin ang Panginoon. Pasalamat ka sa Kanya. Pasalamatan mo siya. Ano man yung sitwasyon mo ngayon, mahirap, madali, malabo, pasalamatan mo si Lord. You worship mo siya with all your heart. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, Jesus. Bless your name, O God. Sige po, itaas natin ang mga kamay bilang tanda ng ating pong pag-surrender sa Panginoon. Lord, salamat po. We surrender everything to you. Ang aming pong mga plano, ang aming pong pamilya, ang aming pong mga ministry, Lord, na pinagkatiwala niyo po sa amin. Lord, salamat po. Yung mga plano namin sa business, Lord, pinagkakatiwala namin sa iyo. Yung mga plano namin sa mga ministry, pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon. Maging yung mga tao na inilalapit namin sa iyo, Lord, pinagkakatiwala namin sila sa iyo. Lord, maging sa mga panahon na kami po ay nalilito, hindi namin alam ang aming po mga gagawin. Lord, lahat ng mga bagay nito, pinagkakatiwala namin sa iyo, aming dakilang Diyos. Hallelujah, Jesus. Marami po mga kalituhan. Lord, agam-agam. Lord, tanggalin niyo po ito. At hayaan niyo, Panginoon, turuan niyo po kami patuloy na magtiwala sa iyo, aming dakilang Diyos. Bless your name, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. So amazing, O God. Salamat sa pag-ibig. Salamat sa pagyakap, aming dakilang Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Manatili po tayo sa presensya ng Panginoon. Bless your name.